ay sa'yo magmamahal sa habang panahon. Natatanging kayamanan ko'y ikaw ay sambahin. Wagas na pagsintay iyong dinggin, kalakip ng awitin. Kung mayroon lamang ako sanlibong buhay, hindi pagkakait, lahat sa'yo'y ibibigay. Gayon pa man sa'king nag-iisang taglay, ilalaan bawat saglit upang ibigin ka nang walang humpay. Gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon, ang puso ko ay sa'yo magmamahal sa habang panahon. Gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon, ang puso ko ay sa'yo magmamahal sa habang panahon. Natatanging kayamanan ko'y ikaw ay sambahin. Wagas na pagsintay iyong dinggin, kalakip ng awitin. Gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon, ang puso ko ay sa'yo magmamahal sa habang panahon. Gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon, ang puso ko ay sa'yo magmamahal sa habang panahon. Natatanging kayamanan ko'y ikaw ay sambahin. Wagas na pagsintay iyong dinggin, kalakip ng awitin. Wagas na pagsintay iyong dinggin, kalakip ng awitin. Wagas na pagsintay iyong dinggin, kalakip ng awitin. Isang pinagpalang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Muli po namin kayong inaanyayahan para sa ating pananambahan sa umagang ito. At hinihiling po namin na ihanda po natin ang ating mga sarili, ang ating mga puso't isipan, maging ang ating mga Biblia para sa mensahe mamaya. At sama-sama po natin ibigay sa ating Panginoon ang karampatang pagsamba. Are you hurting and
to the end of yourself? Do you thirst for a drink from the well? Jesus is calling. Oh, come to the altar. The Father's arms are open wide. Forgiveness was bought with the precious blood of Jesus Christ. Leave behind your regrets and mistakes. Come today, there's no reason to wait. Jesus is calling. Bring your sorrows and trade them for joy. On the ashes a new life is born. Jesus is calling. Oh, come to the altar. The Father's arms are open wide. Forgiveness was bought with the precious blood of Jesus Christ. Oh, come to the altar. The Father's arms are open wide. Forgiveness was bought with the precious blood of Jesus Christ. Tayo pong lahat ay manalangin. Panginoon Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat, pinupuri at pinapasalamatan ka po namin sa umagang ito, Panginoon. Nilalapit po namin ang aming mga puso na nawa po ay pakalinisin mo, Panginoon, at nawa matagpuan mo po kami katanggap-tanggap sa iyong banal na presensya, O Diyos. Inihiling po namin ang iyong paggabay. Nawa, buksan mo po ang aming mga puso at isipan. Gayon din po ang karunungan, Panginoon, na siya nanggagaling lamang sa iyo, Panginoon. Gabayan niyo rin po, Panginoon, ang mga magsisipagpaganap, lalo higit po ang maghalid po ng inyong mensahe. Nawa, itago mo po siya sa inyong likuran, Panginoon, at dinideclare po namin, Panginoon, ang katagumpayan ng pananambahan na ito, Panginoon, ngayon pa lamang. Tinataas po namin ang papurit pagsamba sa iyong pangalan lamang, Jesus, itong aming dalangin. Amen. Love endures forever, for He is good, is above all things. His love endures forever. Sing praise, sing praise. With a mighty hand and outstretched arm, His love endures forever. For the life that has been reborn, His love endures forever. Sing praise, sing praise, sing praise, sing praise. Forever God is faithful, forever God is strong. Forever God is with us, forever and ever.
the setting sun. His love endures forever, and by the grace of God we will carry on. His love endures forever. Sing praise, sing praise, sing praise, sing praise. Forever God is faithful, forever God is strong, forever God is with us, forever and ever. Forever God is faithful, forever God is strong, forever God is with us, forever and ever, forever. His love endures forever, 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 His love endures forever. Sing praise, sing praise, sing praise, sing praise. Forever God is faithful, forever God is strong, forever God is with us, forever and ever. Forever God is faithful, forever God is strong, forever God is with us, forever and ever. Forever and ever. Forever God is with us, forever and ever, forever. Above all power, above all king, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man, you are here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonder the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth, there's no way to measure what you were. Crucified, lay behind a stone, you lived to die, rejected and alone like a rose, trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man, you will live
above all wonder the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth. There's no way to measure what you're worth. Crucified, lay behind a stone, you live to die, rejected and alone like a rose, trampled on the ground. You took the fall and taught of me above all. Crucified, lay behind a stone, you live to die, rejected and alone like a rose, trampled on the ground. You took the fall and taught of me above all, like a rose, trampled on the ground. You took the fall and taught of me above all. Magandang araw po sa ating lahat. Ako po ay inyong samahan ng buksan ng ating mga banal na kasulatan sa aklat ng Amos, Kabanatang 4, Talataang 6, hanggang sa mga susunod na ating pong basahin. Isang paalaala sa ating Panginoon sa kahalagahan ng pagtawag, paglapit sa Kanya. Ating pong basahin. At binigyan ko naman kayo ng kalinisan na mga ngipin sa lahat ninyong mga bayan, at kakulangan ng tinapay sa lahat ninyong mga dako. Gayon ba'y hindi kayo nanangalumbalik sa akin, sabi ng Panginoon. At akin namang tinigil ang ulan sa inyo ng 3 buwan na lamang at pag-aani na, at aking pinaulan sa ibang bayan, at hindi ko pinaulan sa kabilang bayan. Isang bahagi ay inulanan, at ang bahagi na hindi inulanan ay natuyo. Sa gayoy 2 o 3 bayan ay nagsigala sa isang bayan upang magsiinom ng tubig, at hindi nangapawi ang uhaw. Gayon may hindi kayo nanganumbalik sa akin, sabi ng Panginoon. Aking sinalot kayo ng pagkalanta at ng amag, ang karamihan ng inyong mga halaman, at ng inyong mga ubasan, at ng inyong mga ibusan, at ng inyong mga olibuhan ay nilipol ng tipaklong. Gayon may hindi kayo nanganumbalik sa akin, sabi ng Panginoon. Aking pinarating sa gitna ninyo ang salot na gaya ng sa Ehipto. Ang inyong mga binata ay pinatay ko ng tabak, at dinala ko ang inyong mga kabayo, at aking pinalingasaw ang baho ng inyong kapamento hanggang sa inyong mga butas ng ilong. Ngayon may hindi kayo nanganumbalik sa akin, sabi ng Panginoon. Aking ibinuwal ang iba sa inyo, gaya ng ibinuwal ng Diyos ang Sodoma at Gomora, at kayo'y naging gaya ng dupong ng agaw sa apoy. Ngayon may hindi kayo nanganumbalik sa akin, sabi ng Panginoon. Kaya'y ganito ang gagawin ko sa inyo, O Israel. At yamang aking gagawin ko ito sa iyo, umanda kang, salubungin mo ang iyong Diyos, O Israel, sapagkat narito siyang nagaanyo ng mga bundok, at lumilika ng hangin, at nagpapahayag sa tao kung ano ang kanyang pag-iisip, na nagpapadilim ng umaga at yumayapak sa mga mataas na dako ng lupa. Ang Panginoon, ang Diyos ng mga hukbo, ay siya niyang pangalan. Maging pagpapala naman sa Panginoon ang pagkabasa at pagkadidig ng kanyang mga salita. Tayo po ay sa lingkod at panalangin.
Nakila as kataas-taas ang Diyos ng Panginoon sa lahat. Panginoon, maraming pong salamat muli. At patuloy mo kaming dinala sa pagkakataong ito na maging bahagi ng panimbahan. Maraming salamat, Panginoon, sa aming nabasa. Tunay, Panginoon, ito po ay isang palaala ng kahalagaan, Panginoon, ng paglapit namin sa iyo sa anumang panahon. Maraming salamat, Panginoon, at dumating muli ang araw na ito na kami po ay makakasama-sama, bagamat hiwa-hiwalay sa aming mga tahanan. Kami po, Panginoon, ay patuloy na naglilingkod, patuloy, Panginoon, sa aming pagsusumamo at paminalangin na pakikibahagi, Panginoon, ng mananampahan. Ang dalangin, nawa na ikaw ang pumatuloy sa amin. Patubayan, Panginoon, kami na nawa maging bukas sa mga puso at isipan at napakinggan ang iyong mensahe at maging kabusugan, Panginoon, sa bawat isa. Panginoon, aming dalangin, ikaw nawa, Panginoon, maging nagpapala sa bawat isa, nawa na dalayan niyo kami, napakaming tekinig, nawa na ikaw ang maging sentro sa buong gawain. Ito lang, Panginoon, na aming samong at dalangin. Salamat kami sa pangalan ni Jesus. Amen. Good morning po. Mantilpa Church of Christ. I'm Sister Divine from Vespinias Church of Christ. Nagamit po kami isang special number. This song is entitled Goodness of God by Bethel Music. Let me read this verse to you first. My mouth will speak in praise of the Lord, let every creature praise His holy name forever and ever. Psalms chapter 145 verse 21. Ang dami pong nangyayari na ngayon sa panahon ngayon. Ang dami na rin po talaga nagbago. But, in spite of everything that is happening in our lives, God never leaves us. And, yun, patuloy po natin siyang papurihan at pasalamatan. Kaya, kapit lang po tayo dahil mabuti ang ating Diyos. Oh, your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up till I lay my head, I see the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good.
Isang magandang umaga po sa ating lahat, mga minamahal nating mga kapatid sa kanilang tahanan ngayon. Pwede po bang pakibati niyo po uli ang inyong katabi ng magandang umaga? Ayan. So, good morning. Purihin po ang ating Panginoon. Welcome po sa ating pong Sunday worship. Welcome po sa lahat ng ating mga kapatid sa Muntinlupa Church of Christ. Ganun din po ang ating mga kapatid from Luzon, Visayas at Mindanao. At ganun din po sa mga kapatid natin from abroad. Isang karangalan po mga kapatid na tayo po ay naging bahagi muli ng ating pong pagsamba sa ating pong Panginoon. Mga kapatid at mga magulang. Kamusta po kayo? Nawa po ay kayo po ay nasa maayos na kalagayan ngayon sa tulong at patnubay ng ating pong Panginoon. Ano po, bagamat po sa mga nagdaang mga araw, may mga nagkasakit, may mga nagkaroon ng mga pagsubok o mga problema, but praise God, alam po natin na tayo po ay ginagabayan, pinapatnubayan ng ating pong Panginoon. Bago po ang lahat ay nais po nating pasalamatan ng Panginoon, ganun din po sa ating mga leaders, our elders, deacons, na patuloy po tayong pinangunahan po sa ating pong mga panalangin. Ganun din po sa ating pong mga music team, sa ating music team na pinangunahan po tayo sa ating pag-aawitan, sa ating mga Sunday school teacher, ano po na tinuturuan ang mga bata. Ganon din po sa mga nagbibigay ng special number and greetings. Napakaganda ng mga special number natin. Ano po? At siyempre doon po sa nag-i-edit po ng ating pong video. Sa lahat po ng nagiging bahagi ng ating pong programa, purihin po ang Panginoon sa inyong pong mga buhay. Ngayong umaga ito mga kapatid ay isa po sa napakagandang pagkakataon na binigay ng Panginoon para po ipagpatuloy natin ang ating serye patungkol po sa full armor of God. At napakaganda mga kapatid ang pinag-aralan natin last Sunday. Ang ating pong pinag-aralan ay sintron, ano po, belt of truth. At ngayon po mga kapatid, ay ang pag-aaralan po natin ay yung pong pangalawa sa armor na binigay sa atin ng Panginoon, yung po tinatawag na breastplate of righteousness. Kaya po ating pag-aaralan ngayon mga kapatid, ang title po ng ating pag-aaralan, the breastplate of righteousness. Ang baluti ng katwiran, ang baluti ng pagkamatuwid. At sabi po ng ating teksto sa Ephesians chapter 6, verse 14, kaya't maging handa kayo, ibigkis sa inyong bewang ang sintron ng katotohanan at isuot sa dibdib ang baluti ng katwiran. Pinagpala po tayo ng Panginoon sa pagkabasa at pagkarinig ng kanyang mga banal na salita. Okay, so mga kapatid, mga magulang, pag-usapan natin yung baluti na inilalagay po at itinatakip po sa ating pong dibdib. The breastplate of a Roman soldier. Alam niyo po mga kapatid, ang baluti pong itinatakip sa dibdib ay isa po sa napakahalagang baluti na ginagamit ng isang sundalo, especially ito pong Roman soldier. Kaya naman po ang mga tao ay naglalaan ng oras, naglalaan ng talino, nagre-research sila kung paano po makaka-invento ng isang matibay at magandang baluti. Bakit? Kasi po sa paggawa po ng baluti nilalagay sa dibdib, napakarami mo po pwedeng isaalang-alang. Ang unang-unang pong hinahanap nila ay yung tibay. Gaano ba katibay yung baluti na yan? Pangalawa, yung pong bigat. Yung pong bigat, hindi po pwedeng sobrang bigat ng baluti. Dahil pag sobrang bigat naman ng baluti, baka hindi naman po makagalaw yung sundalo, kaya naman po ay maging hadlang ito para po siya ay bumagal sa pakikipaglaban. Kaya naman po mga kapatid at mga magulang, noong pong panahon na yon na tinutukoy ni Apostol Paul, ay makikita natin na sa paglipas po ng maraming panahon, mga kapatid, ang baluti po ay pabago-bago. Sabi nga po dito sa ating research, meron pong iba't ibang paraan kung paano po ginagawa ang baluti. Una po, sabi rito, made of linen cloth. Nung una po pala, mga kapatid, ang baluti po ay gawa po sa tela. Maaaring ito po ay yung mga telang mga matitigas, na pinagkasama-sama, para po ito ay maging baluti. Pero ang baluti dito, mga kapatid, hindi na po pwede sa ngayon dahil sa lakas po ng mga armas. May mga baril,
kahit yung panahon nila, siguro po yung espada, madali lang ito nahihiwa kasi gagawa po sa tela. Ano po, kaya po, naka-embed po uli sila. Pangalawa, made of a heavy piece of leather. Pangalawa po ay gawa na po sa balat. Ito, medyo mas matibay na po ito, no? Pagka po gawa sa balat, ano po, kung saan pagka gawa sa balat, hindi na po katulad nung gawa po sa tela. Pangatlo, ito, dumating na po sa pagkakataon na yung po baluti ay made of a large piece of metal. Gawa na po sa bakan. Ito na po siguro yung pinakamatibay, ano po, na kung saan ay parang katulad ng bulletproof, ano po, na hindi tinatablan ng bala. Ano po, ito po yung isang bagay, mga kapatid, na makikita natin na sa pagdaan ng maraming panahon, talagang ang mga tao pinag-aaralan mabuti, nire-research mabuti, ano po ba yung pinakamagandang baluti na pwede pong ilagay sa bibig. Alam niyo po kung bakit, mga kapatid, iba-iba man po ang paraan ng baluti. Iba-iba man ang paraan ng pagkakagawa ng materyales. Isa lang po ang layunin kung bakit naglalagay ng baluti sa dibdib. Protektahan ng ating dibdib. Protektahan ng anumang po mga organ sa loob nito, ang atay, ang baga, ano po, at higit sa lahat, ang pinakamahalagang parte ng ating pong buhay, ng ating pong katawan, walang iba, kundi ang ating pong mga puso. Ayan. Ganyan po kahalaga, mga kapatid, kung bakit nasusuot ang Roman soldier, ano po, ng baluti sa dibdib sapagkat napakahalaga na maprotektahan ang kanilang puso. Ngayon, pag-aralan natin, what is righteousness? Ano po yung tinutukoy na katwiran, ano po, o matuwid dito po sa ating pinag-aaralan, sinasabi ng Apostol Paul. Alam niyo po sa Biblia, meron pong tatlong pangunahing bagay, ano po, na pinatutukulan. Ito pong katwiran, ano po, meron pong tatlong halimbawa ng katwiran. Ano po yung sinatawag na self-righteousness. Ito po yung tinatawag na sariling katwiran. Ito yung katwiran o pamantayan na binuo ng isang tao sa kanyang isip. Ano po, ang mga tao ay nagsaset ng kanilang katwiran, sariling katwiran na binuo sa kanilang isip, na pagka ito ay kanilang nagawa, ano po, itong pamantayan na ito na nasa kanilang isip ay naabot na nila, nagawa na nila, inaakala na nila na sila po ay matuwid sa paningin ng Panginoon. Ang sabi nga po ng Matthew chapter 5, verse 20, alam niyo po sabi rito ng ating pong Panginoon, sabi dito, sinasabi ko sa inyo, kung ang pagsunod ninyo sa kalooban ng Diyos ay tulad lamang ng pagsunod ng mga tagapagturo ng kautusan at mga Pariseo, hindi kayo makakapasok sa kaharian ng langit. Isa po sa napakagandang halimbawa na binigay ng ating Panginoon patungkol po sa self-righteousness, yun po mga eskriba at mga Pariseo. Ito po yung mga grupo ng mga tao na kung saan ay nag-set sila ng kanilang pamantayan tungkol po sa pagiging matuwid. Ano po ang dahil po sa pamantayan ito, sa pag-aakala nila, na naabot na nila itong pamantayan ito, nagagawa nila yung mga bagay na kung saan ay nakapagbibigay ng kaluguran sa Panginoon. Ito po ang naging dahilan kung bakit ng mga eskrib at mga Pariseo ay naging mapanghamak, naging mapanghatod, naging mapagmataas. Kaya makikita natin, ito po mga Hudyo, lagi nilang inihiwala yung kanilang sarili sa iba. At ang laging tingin nila sa ibang tao ay sobrang makasalanan at sila lang ang matuwid. At ang malaking kasalanan na nagawa ng mga eskrib at mga Pariseo ay yung pong pagtanggi nila kay Jesus Christ. Bakit? Bakit nila tinanggihan si Jesus Christ? Because in their mind, mga kapatid, nasa isip nila, okay kami ng Diyos. Dahil okay kami ng Diyos, I don't need a Savior. I don't need Jesus. Hindi ko nila kailangan. Ano po, si Jesus Christ. Kaya maraming pagkakataon mapusin natin si Jesus Christ. Kahit nangangaral ng salita ng Diyos, hindi nila ito pininiwalaan. Hindi nila tinatanggap si Jesus. Bakit? Kasi sa isip nila, okay kami ng Diyos. Mga kapatid at mga magulang, Kristiyano man o hindi, minsan meron tinatawag na self-righteousness. Ano po, na kahit ikaw ay Christian na, ano po, nagkakaroon ka ng sarili mong pamantayan sa iyong isip, kaya minsan pagka naisip mo na nagawa mo na ito, nagawa mo na sumimba, yung Monday to Saturday parang nangyayari ay sa'yo na. Ano po, hindi mo na pinoproblema yung ibang inuutos ng Panginoon. Ano po, basta nagawa mo na yung pamantayan mo sa iyong isip,
nagawa na tapos na, okay ka na ron. Ano po, pamantayan mga kapatid. Kaya kung may mga Kristiyanong hindi na po nag-grow sa kanilang pananampalataya dahil nagiging sapat na sa sarili nilang pamantayan na okay sila ng ating pong Panginoon. At ganoon din mga kapatid sa mga unbeliever, isa po sa napakalaking hadlang kung bakit maraming mga tao tumatanggi kay Jesus Christ, ayaw nilang tanggapin si Jesus Christ kasi ang kanilang paniniwala sa kanilang sarili, sila po ay hindi naman ganun kasama. Sila po mga kapatid ay matuwid at okay sila ng ating Panginoon. This kind of righteousness is fake righteousness. Hindi po ito totoo mga kapatid sapagkat ito ay isa kung saan ay paniniglaw ng kalaban para tanggihan natin ang ating pong Panginoon Jesus sapagkat sabi ng banal na kasulatan sa Isaiah, chapter 64, Isaiah chapter 64, sabi po dito, verse 6, lahat tayo naging marumi sa harapan ng Diyos. Ang mabuting gawa natin, maruming basahan, ang katulad, ano pong ibig sabihin nito mga kapatid? Sabi po ng banal na kasulatan kung bakit hindi totoo ang self-righteousness. Kasi yung ating pong mga gawa, ang tingin ng Diyos ay isang maruming basahan na. Lahat po tayo gumagamit ng basahan, malamang sa bahay, sa sasakyan, ano po. Ang sinasabi dito ng banal na kasulatan, hindi lang po basta basahan. Maruming basahan. Ang basahan po mga kapatid, nagagamit pa yan eh. Pero pag yan ay madumi na, wala na. Ganun lang itinulad ng Bible. Sabi din ng Romans 3:23, walang sino lahat ay nagkasala at walang sino mang karapat-dapat sa paningin ng ating pong Panginoon, mga kapatid at mga magulang. Kaya dito makikita natin kahit anong gawin natin na pagsusumikap sa ating sariling kakayanan na magkaroon ng sariling katwiran sa harapan ng Diyos, imposible. Kahit anong gawin natin, hindi natin kaya, mga kapatid at mga magulang. Kaya po dito, mga kapatid, gayon pa man, kahit sabihin natin na dumi tayo ng basahan, ganun tayo makasalanan, mapalad pa rin po tayo. Alam niyo po kung bakit? Kasi po tayo ay kasama doon sa mga tao umaamin sa ating pagkakasala na kinakailangan natin ng ating Panginoon. Kesa sa mga taong alam nila sa kanilang sarili na sila ay matuwid at tumatanggi sa ating pong Panginoong Jesucristo. At dahil po mga kapatid sa kalagayan natin ito, dahil po sa alam ng Diyos sa kahit anong pagsumikap natin, hindi natin kayang abutin ang pamantayan ng Diyos, ng pagiging matuwid, pong nangyari mga kapatid, si Jesus po mismo ang gumawa nito para po sa atin. Kaya po nagkaroon ng pangalawang uri ng righteousness, Christ righteousness. Sabi po mga kapatid ng 2 Corinthians 5:21, sabi po rito mga kapatid ay ganito, 2 Corinthians 5:21. Sabi po rito, hindi nagkasala si Kristo, ngunit alang-alang sa atin, siya ay tinuring na makasalanan upang sa pagkipag-isa natin sa Kanya ay maging matuwid tayo sa harapan ng Diyos. Mga kapatid, dahil sa pag-ibig ng Diyos at alam niya na hindi natin kaya maabot ang katwiran ng Diyos, si Kristo po mismo mga kapatid ang gumawa nito sa atin. Kaya po, yung pong dating napakaduming basahan, naging niebe sa kaputihan. Amen? Mga kapatid, mga magulang, yung pong dati, na napakaruming basahan, pumuti, dinaig pang agyan, pumuti dahil po sa ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. At ito po mga kapatid, nakikita natin na kahit gaano kasama ang isang tao, kahit sa paningin ng iba'y napakadumi nito, pero pag na-encounter niya, tinanggap niya si Jesus Christ, kanyang buhay bilang Panginoon ng tagapagligtas. Yung righteousness ng Panginoon ay mapupunta sa kanyang buhay. Yung dating maduming basahan, magiging malinis parang nebe sa katulian. Kaya nga po mga kapatid, sabi po ng Philippians chapter 3 verse 9, at lubos na nakipag-isa sa Kanya ang aking pagiging matuwid ay hindi sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan, kundi sa pamamagitan ng pananalig kay Kristo. Ang pagiging matuwid ko ngayon buhat sa Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito mga kapatid, po ay makikita natin na itong breastplate of righteousness, Christ righteousness, ay naisuot natin sa pamamagitan po ng ating pananampalataya kung tanggapin natin ang ating Panginoon sa ating buhay bilang Panginoon Diyos at
tagapagligtas. Ano po, kaya po nung ginawa natin ito, binihisan tayo ng Panginoon ng panibagong damit. Ano po, at itong damit na to ay sobra, ano po, sa kalinisan, sa kaputihan, ang katwiran, ang righteousness ng ating pong Panginoon. At dahil po mga kapatid, sa sinuot natin yung righteousness ng ating Panginoon, meron po mga itong righteousness. Ito po yung tinatawag na practical righteousness. Ano po, ito na po mga kapatid yung ating naging buhay. Dahil tayo nilinis ng Panginoon, ano po, nagkaroon tayo ng position of righteousness sa ating buhay, mga kapatid, ayaw ng Panginoon na tayo bumalik pa dun sa dati. Kaya kung meron pong tinatawag na practical righteousness, since God imputed His righteousness to us, our responsibility every day is to live a life of who we are. Ano po, dahil binigyan tayo ng bagong buhay ng Panginoon, ang ating responsibility ay mamuhay ayon doon sa ating pagkakakinlangan. Tingnan niyo po mga kapatid, kahit po sa ating pong mga gawain. Pag ikaw ay naka-uniforme ng doktor, merong inaasahan sa iyo dapat mong gawin. Kinakailangan mong gumamot ng may mga karamdaman pag ikaw naka-uniforme ng doktor. Pag ikaw naman ay naka-uniforme bilang isang teacher, ano po, iniisahan sa iyo ng tao na ikaw ay magtuturo. Ano po, magtuturo ka sa eskwelahan, magtuturo ka sa mga estudyante. Pag ikaw naman naka-uniforme uniform ng police, PNP, AFP, ang inaasahan sa iyo mga kapatid ay magtanggol. Ano po, protektahan ang mga mamamayan at hulihin ang may mga kasalanan. Ano po, at sa atin mga kapatid, dahil po tayo sinutan ngayon ng breastplate of righteousness ng Panginoon, ang inaasahan ng ating Panginoon ay mamuhay tayo sa katwiran ng Diyos. Kaya nga po sabi ng 1 Timothy chapter 6, verse 11, sabi po dito mga kapatid, 1 Timothy chapter 6, verse 11, ayan, sabi po dito, ngunit ikaw na lingkod ng Diyos, umiwas ka sa mga bagay na ito. Sikapin mong mamuhay ng matuwid. Maka-Diyos, may pananampalataya, pag-ibig, pagtitiis, at kaamuan. Ano po? Sabi nito mga kapatid sa ating mga Kristyano, sinuot natin yung breastplate of righteousness ng ating Panginoon. Ano po? Sikapin mong mamuhay ng matuwid. Pag sinabi kong sikapin mamuhay, ay ikumit mo yung buhay mo doon sa katwiran. Ano po? Ikumit mo yung sarili mo doon sa katwiran. Give your best. Ano po? Para ikaw ay makapamuhay ayon sa kalooban ng Panginoon. Bakit give your best? Because being righteous, it doesn't mean you are perfect. Amen? Ano po, hindi ko sabihin na ikaw ay righteous, that ikaw ay perfecto. Hindi po, mga kapatid, mga magulang. Pero pag sinabing righteousness, hindi nagpapatuloy sa kasalanan. Because of your faith, ano po, sa ating Panginoon, at yung pananampalataya na yun, mga kapatid, dahil alam mo yung ginawa sa iyo ni Jesus Christ, nagbubunga ito ng pagsunod, ano po, pamumuhay sa katwiran ng ating pong Panginoon, mga kapatid. At paano natin malalaman? Ano po, na tayo ay namumuhay sa katwiran ng Panginoon? Kinakailangan mo yung unang belt. Ano po, yung Word of God, yung belt of truth. Ano po, paano mo malalaman ang iyong itsura? So mga kapatid, paano niyo po malalaman ang inyong itsura? Siyempre, po pwedeng sabihin niya ng ibang tao, ganyan yung itsura mo. Ano po, pero para ikaw ay makatiyak kung talagang ano ang itsura mo, kinakailangan mong tumingin sa salamin. Tama po ba? Pag ikaw ay tumingin sa salamin, makikita mo talaga yung tunay mong ayos. Ang banal na kasulatan, sabi po ni James, ay para pong salamin. Ano po, na itong Word of God ay sumasalamin sa ating buhay. At dito natin nakikita, ano po, kung tayo po ay namumuhay sa katwiran ng ating pong Panginoon. Kaya nga po mga kapatid at mga magulang, makikita natin dito, ano po, na kung saan ay napakaganda ng ginawa sa atin ng Panginoon. Hindi natin kaya maging matwid. Sinutan niya tayo ng katwiran ng Panginoon. At dahil po sa katwiran na binigay sa atin ng Panginoon, kaya tayo makakapamuhay ng matwid sa harapan ng ating pong Panginoon. Pangatlo, mga kapatid, at isa po sa pinakamahalaga, the breastplate of righteousness protect us against the enemies. Paano ba tayo pinuprotektahan nitong sandatang ito? Dito natin makikita kung noong nakaraan, sinuot natin yung belt of truth. This is the battle between lies, and truth. Ngayon naman, ang laban ay tungkol po sa righteousness and wrongness. Sa katwiran at kamalian, lahat ng katwiran, lahat ng matwid ay galing sa Panginoon, lahat naman ng kamalian, lahat ng hindi matwid, galing po sa ating pong kalaban, na si Satanas. Sa
sa ating pong pag-aaral, sa balutong ito, dalawang bagay po mga kapatid ang pinoprotektahan ng breastplate of righteousness. Una, it will protect our hearts or mind. Iniingatan niya yung ating pong puso at ating isip. Alam niyo po sa Bible, may isang ginagamit ng interchangeable, yung heart and mind. Ano po, makikita natin dito, ano po, na kung saan ay iniingatan yung puso natin. Pakiisara niyo nga po yung inyong kamay. Yan. Sabi po nila, ano po, pagka sinara mo daw ng ganito ang iyong kamay, ganito daw po kalaki ang iyong puso. Ayan, pakitapat mo nga po sa puso niyo. Ayan. So, sabi po mga kapatid, ito po yung bagay na iniingatan ng Diyos para magitan po ng breastplate of righteousness. Sa totoong labanan, pag ikaw ay bibigyan ng pagkakataon na patamaan ng iyong kalaban, halimbawa, ang gamit mo ay baril, espada, or sibat, or pana, kung bibigyan ka ng pagkakataon na patamaan mo yung kalaban mo, saan mo siya patatamaan? Siyempre, hindi ka magdadalawang isip. Ano po, na doon siya tirahin sa puso. Dahil pag tinamaan mo sa puso, ano po mangyayari? Tapos po ang laban, mga kapatid at mga magulang. Kaya po sa ating buhay, ang number one goal ni Satan ay makuha ang ating puso. Dahil pag nakuha niya ang ating puso, mga kapatid, mga magulang, tapos na po ang laban. Ano po? Pag nakuha ni Satanas ang ating puso, ano po, mga kapatid, tapos ang laban. Bakit? Pag nakuha niya ang puso natin, makukontrol niya lang lahat sa ating buhay. Makukontrol niya ang ating emosyon, makukontrol niya ang ating pag-iisip, makukontrol niya ang ating mga priorities, makukontrol niya ang ating mga gawa at mga action. Kukontrol nito ni Satanas. Kaya nga po mga kapatid, mga magulang, sabi ng Proverbs 4:23, ang sabi po sa atin, ang puso mo'y ingatan mabuti at alagaan, pagkat iyan ang siyang bukan ng buhay mong tinataglay. Ang puso, mga kapatid, ay ingatan, alagaan. Dahil ito ang bukan ng buhay na tinataglay. Alam niyo po, ang puso, alam natin ito sa pinakamahalagang parte ng ating pong katawan. Ano po, dito nakasalalay ang ating buhay. Ano po, sa gawain ng ating puso, mga magulang, at sa spiritual na bagay, dito rin po nakasalalay ano po ang ating pong buhay. Ano po sa ating pong puso, because our heart is the center of our lives. Ano po yung puso po natin? Ano po mga kapatid, mga magulang, at pasinin niyo po, kung sino po ang nagmamayari ng ating puso, siya pong may pinakamalaking impluwensya o pinakamalaking bagay ano po, na kumukontrol ng ating mga priorities, ng ating mga action, at siyang naghahari ano po sa ating buhay. Tanungin po kayo, sino po ang nagmamayari ng puso niyo ngayon? Siguro sabihin ng iba ay pinakamalapit ano po, yung aking asawa. Ayan, yung aking asawa. Pagka yung asawa mo, syempre, yung nangyayari ng puso mo, tignan niyo po, pag siya ay wala sa bahay, malagi mo siyang iniisip. Tama po ba? Pag hindi mo na alam yung nangyari sa kanya, hindi ka na rin mapakali. Pakaramdam mo, parang hindi ka na rin mapakali. Ano pa? Ano po, dahil siya may-ari ng puso mo, naapektuhan dito yung priorities mo. Nandoon siya, kasama siya sa priorities mo. Ano pa? Yung impluwensya. Ano po yung impluwensya nitong tao nito sa buhay mo, napakalaki. Bakit? Kasi siya po ang magmamay-ari ano po, ng ating puso. Ngayon ang tanong, paano ito makukuha ni Satanas? Ano po, paano maaangkin ni Satanas ang ating puso? Ano pong gagawin niya? Siyempre, liligawan niya ito. Ano po, parang tao din ang nandiligaw. Naalala ko po tuloy mga kapatid. Kwento ko ulit yung love story namin ng aking pong asawa. Lagi kong pinakwento ito kasi hanggang hindi ako makapaniwala na siya talaga yung binigay ng Panginoon sa akin. Ano po, nung kami po ay nagkakilala sa summer camp, mga kapatid, ano po, ay ang unang-unang pagkikita namin ay wala mali siya kumbaga. Wala pa akong gusto sa kanya nung una kami nagkita, siya pala na may gusto sa akin. Hindi po. Pinapaamin ko siya pero ayaw niya mami. Hindi, wala daw po. Ibig ko sabihin, nung una kami nagkita, ano po, sa summer camp noon, hindi ganun kahalaga sa amin ang isa't isa. Ano po, meron siyang sarili mga kaibigan, meron ako sarili kaibigan, kahit di kami mag-usap, di kami magkwentuhan, okay lang. Pero dahil sa, ito na po nagkaroon po ng tinatawag po na getting to know each other, nagkakilala kami, ano po, nagkita ulit kami sa mga susunod na gawain, mga fellowship, dito po sa Metro Manila. Ano po, doon po
para bagang naramdaman ko na, ito na. Ano po, mahal ko na itong taong ito, kaya po ang ginawa ko ay niligawan ko. Sabi ko nga po sa inyo, nung niligawan ko, doon ko lang din po nalaman talaga na matagal niya na rin pala akong hinihintay. Hindi po. Ano po, hindi po. Nung niligawan ko po siya, mga kapatid, mga magulang, syempre nag-effort ako. Ano po, binigyan ko siya ng mga bagay na makapagpapasaya sa kanya para na sa ganun ay makuha ko yung kanyang puso. At nung ako ay sinagot niya, ano po nangyari? Makikita niyo po dito yung aking tinutong po. Na pagka ibinigay mo na yung puso mo sa isang tao, apektado na yung priority mo, meron na kami oras sa isa't isa, yung mga pangarap mo sa buhay, apektado na. Ano po, yung mga decision mo sa buhay, apektado na. Ano po, mga magulang, bakit? Kasi po, ibinigay niyo yung puso niyo sa isa't isa. Ano ibig sabihin? Mga kapatid sa Satanas, gano'n ang gusto niyang gawin sa atin. Gusto niya makuha yung ating pong puso. Kaya po ang gagawin po ng ating pong kalaban, mga kapatid at mga magulang, ay ano? Liligawan niyo po tayo para po maangkin ang ating puso. Tayo po ay liligawan ni Satanas, hindi dahil lang niya tayo. Ano po, kundi dahil dahil gusto niya tayong sirain, gusto tayong wasakin. Dito po makikita natin na sa Satanas, madali lang naman sanang basta din eh. Kung siya'y magpapakita sa atin na sabihin, brother Jen, niligawan kita, gusto ko makuha yung puso mo. Madaling gawin, pero hindi po ganun dito sa Satanas. Napakagaling. Kung marami pong mga lalaking bulero at napakagaling manligaw, mas magaling si Satanas to, mga kapatid. Itatago niya yung tunay niyang layunin. Itatago niya yung tunay niyang motive. Ano po para po tayo ay ligawan. At pag tayo po ay niligawan ni Satanas, mga kapatid, mga magulang, ang galing niya. Ibibigay niya sa atin yung pinakamasarap na tukso. Yung paborito natin. Yung para bagang pagka nakita mo ay hindi mamatanggihan. Ano po, kaya ibibigay niya sa Satanas itong tukso na ito, mga kapatid, mga magulang, at pag tayo po ay tumanggap, ito na. Ibig sabihin tayo po ay natukso. Pag tayo po ay natukso at nagkasala, hindi naman ibig sabihin doon na ikuha na ni Satanas ang ating puso. Ano po? Pero pag nakita ni Satanas na yung binibigay niya sa atin ay ating tinatanggap, ano po yung implikasyon nito? Isipin ni Satanas, malaki na ang pag-asa niya sa atin. Tama po ba? Ganun po sa mga nanliligaw. Kaya po pag may nanliligaw sa mga dalaga at tinatanggap natin yung binibigay, ang implikasyon nun sa mga lalaki, meron akong pag-asa. Ganon din po sa Satanas, mga kapatid. Pagka po meron siyang binigay na temptation na tinanggap natin, mga kapatid, ang isipin ni Satanas, meron tayong pag-asa. Meron siyang pag-asa sa atin. Ano po? Ngayon, mga kapatid at mga magulang, pagka nagpatuloy pa ito na. Pag nagpatuloy pa ito, ano po, at hindi tayo naging aware, ano po, na pinaulit-ulit natin yung kasalanan na yon, hindi natin namamalayan na kontrolado naman ni Satanas yung buhay natin. Bakit pag naging habit na yung kasalanan, lagi mo na itong ginagawa, hindi mo namamalayan na nag-aayod na pala tayo. Ano po sa ating pong kalaban, mga kapatid at mga magulang. Ngayon, ano mo ibig sabihin dito? Paano tayo pinoprotektahan? Ano po, itong breastplate of righteousness. Ano po, ganito po yan, mga kapatid, ano po. Because of the breastplate of righteousness, at alam natin na tayo po ay nakakumit sa katwiran ng Panginoon. Dumating man po yung kasalanan sa ating buhay, matukso man tayo ng minsan, 2 beses, pero because of the righteousness, alam natin na tayo namumuhay sa righteousness, pinoprotektahan tayo ito sa pamagitan po na tatanggalin natin agad ang ating kasalanan. Ihingi natin ito ng tawad sa ating pong Panginoon. Ano po, alam niyo po, ang ating puso ay parang bahay. Tingnan niyo po kayo sa paligid niyo ngayon. Ayan. Tingnan niyo po yung paligid niyo. Meron po ba kayo nakikita ng dumi? Ayan. Ayan. So, ang ating pong puso ay parang bahay. Yung pong dumi ay yung parang kasalanan. Minsan, pagka meron dumi sa ating bahay, lalo na kung isang piraso lang ng kanya, hindi natin agad nililinis. Ako ba? Wala naman yung problema. Maliit pa lang naman yan. Totoo naman na maliit lang yung basura. Pero pag hindi mo siya kaagad tinanggal, doon magsisimula yung malaki mong problema. Bakit? Kasi pupunta na nyo yung mga insekto, yung mga ipis, yung mga daga, pupuntahan na yan. At pag nagtagal pa yan, babango na yan. At ang pinakamatindi po sa lahat, pag hindi mo talaga nilinis yun, makakasanayin mo na kung itatapon nyo yung basura. Parang yung part na yun ay magiging basurahan na. Ano pong ibig sabihin ako? Pagka po meron dumi sa ating puso, because of the righteousness, alam natin na kami tayo sa righteousness, tinatanggal natin agad. Hiningi natin agad ang tawad sa Panginoon. Ano po, tinatanggal natin. Bakit? Kasi pag hindi natin ito tinanggal, madadagdagan ito na madadagdagan.
hanggang sa madumihan ng ating pong puso, ngayon hindi natin namamalayan na kontrolado na tayo ng ating pong kalaban. But because of the breastplate of righteousness, mga kapatid, mga magulang, kahit kailan hindi makukuha ni Satanas ang ating pong mga puso. Pangalawa, mga kapatid, na pinaprotektahan ng breastplate of righteousness sa ating buhay. It will protect our feelings, our emotions. Ayan, so usapan na po tayo yung pakiramdam ngayon. Ano naman kinalaman ng puso sa pakiramdam? Tingnan po ito ha. Ano po ang itsura ng tao pag siya galit? Ano po? Pangit ninyo. Namumula. Ayan. Bakit po siya namumula? Kasi yung puso natin, bumibilis sa pagtibok. Tama po ha? Bumibilis sa pagtibok, kaya yung dugo, bilis nung dali ng dugo, kaya yung mukha mo parang kulay dugo namin, namumula na. At tama pa. Pangalawa, anong itsura ng tao pag siya natakot? Ano po yung itsura? Namumutla. Bakit? Kasi po yung puso natin, mga kapatid, bumabagal. Ano po sa pagtibok? Ano pong ibig sabihin, mga kapatid, ano po, mga magulang? Alam niyo po, ito pong pakiramdam na ito, mga kapatid, ay isa po sa napakagandang bigay ng Diyos sa atin. Dahil hindi naman tayo nilikha ng Diyos na walang pakiramdam. Ano po naman din, sabi nga ng iba, nakakaramdam tayo ng maraming mga bagay ano po, sa mundong ito. Ang kaso lang, mga kapatid, itong pakiramdam na ito, kinakailangan din natin protektahan. Bakit? Kasi ito po yung madalas na ginagamit ng kalaban para po tayo ay nilangin at tayo po ay magkasala. At sabi ko nga, baka ito po yung isa na pinaka-epektibong taktis si Satanas eh. Kung bakit marami po mga tao ang nalilinlang at nahuhulog sa pagkakasala. Bakit nga? Bakit? Kasi nga po pakiramdam ito. Ano po, at sa buhay natin napakarami pong pwedeng pakiramdam. Lalo na ngayon. Pag naramdaman mo, ikaw ay sinisipon. Pag naramdaman mo, ikaw ay medyo inuubo. Pag naramdaman mo, medyo masama ang pakiramdam mo, ano na po yan? COVID-19, sabi nila. Hindi po laging gano'n. Ano po, mga kapatid, mga magulang. Ano po, dito makikita natin, ano po, na napakarami pong peking pakiramdam na inilalagay sa atin ng kalaban. Na pag itong mga bagay na ito ay pinatulan natin at sinunod natin, ano po, mayayari tayo. Magkakaroon tayo ng napakaraming problema, ano po, sa ating pong buhay. Marami pong mga pakiramdam, andyan yung takot, alinlangan, ano po, pagkabalisa, ano po, ang dami. At sa ating buhay, nasubukan niyo na po ba yung minsan gigising kayo, linggo ng umaga gigising kayo, parang pakiramdam niyo ay parang ayaw nyo sumamba. Ano po, yung parang wala ka talagang gana, naramdaman niyo po ba yan? Naramdaman niyo na yung nag-ministry ka, parang gusto mo na mag-quit sa ministry, parang ayaw mo na. Ayan, so ano pa? Ito, naramdaman din ito minsan, yung parang hindi na ako mahal ng Diyos. Ayan. Lalo na po ngayon, sa dami ng problema kinakaroon ng tao, may mga karamdaman, may mga pag-itis, walang trabaho yung iba. Minsan, gagamitin sa talas ito, hindi ka na mahal ng Diyos. Kaya minsan mapaganda mo, hindi na ako mahal ng Diyos. Ayan. Ano ba? Ito po matindi, yung gigising ka sa isang umaga, ano po, na parang pakiramdam mo ay hindi mo na mahal ang iyong asawa. At meron ka ng mahal na iba. Mabigat ito. Ano ba? At ang pinakamatindi po, mga kapatid, yung pakiramdam na parang ayaw ko nang mabuhay. Yan. Sa dami ng problema, parang pakiramdam ko, ay nag-iisa na lang ako, wala nang nagmamahal. Ano po sa akin? Mga kapatid, mga magulang, pag itong ganitong pakiramdam ay sinunod mo sa buhay mo, mga kapatid, nako, napakalaking problema ano po ang mararanasan natin sa ating pong buhay. Bakit? Ganyan po ito, no? Mga kapatid, mga magulang. Pagka sinunod mo yung pakiramdam mo dahil wala kang gana sa pagsimba, hindi ka nasasamba, ano pong mangyayari? Lalo kang manghihina. Ano ba? Pagka sinunod mo yung gusto mo na mag-quit dahil sa maraming dahilan, ano pong mangyayari sa'yo? O pwedeng maging unfruitful ka, o pwedeng ikaw ay huminto sa paglilingkod, pwede ka mag-backslide, o pwede ka naman magpalipat-lipat na lang ng ibang church. Ano ba mga kapatid, mga magulang? Eto ba, pagka pinaniwalaan mo yung pakiramdam mo na hindi ka na mahal ng Diyos, grabe po. Talagang sobrang kahinaan sa pananampalataya ang mararamdaman mo. Bakit? Kasi po ako naniniwala na isa po sa pinaka-epektibong pinagkukuhanan natin ng lakas ay yung paniniwala natin mahal tayo ng Diyos. Totoo po yan. Pagka naniwala ka hindi ka mahal ng Diyos, paano na? At ito pa matindi. Pag pinaniwalaan mo, sinunod mo yung pakiramdam mo na sa asawa mo na hindi
Sira ang marriage mo. Sira ang pamilya mo. Ano po mga kapatid at mga magulang, ano pa? Ay magpapalipat-lipat ka ng minamahal. Kasi nga feelings pabago-bago yan magpapalipat-lipat ka ng minamahal, mapa-married person ka o single, kahit sa single. Ano po pag ikaw yung kabataan, lagi mong sinusunod yung nararamdaman mo, ako sigurado paiba-iba ka ng relasyon. Totoo po ito, mga kapatid at mga magulang. Bakit? Because your feelings, hindi mo pwedeng laging pagkatiwalaan yan. Minsan sinungaling ang feelings, minsan yung emosyon natin, bigay lang isa ka na sa atin para tayo ay manin lang at tayo po ay magkasala, mga kapatid at mga magulang. Paano tayo maprotektahan itong balutong binigay ng Diyos sa atin? Alam niyo po, napakagaling ng pagkakasunod. Inuwa yung belt of truth. Sinunod yung breastplate of righteousness. Napakatalino po ng pagkakasunod. Alam niyo po kung bakit? Kasi itong dalawang ito, teamwork. Teamwork. Ano po? Una po yung belt of truth. Yung belt of truth, this is our information. Ito yung truth na informasyon natin. Ano po? Ito namang breastplate of righteousness, this is our application. Ano pong ibig sabihin? This is teamwork. Ano pong ibig sabihin? Paano tayo maprotektahan? Kahit nararamdaman mo na parang wala kang gana sa paglilingkod sa Panginoon, masabi ng banal na kasulatan, magtuloy ka lang. Because worship is not about your feelings. It's all about God. Amen? Amen? Pagka nararamdaman mo na para bagang hindi ka na mahal ng Diyos, hindi. Ang sabihin, ang katotohanan, gusto mo yung belt of truth, sinabi ng banal na kasulatan, mahal ako ng Diyos, ano man ang mangyari. At kahit anong nararamdaman ko ngayon, nararanasan ko sa buhay ko ngayon, may problema man ako, may tinitiis pa ako, hindi ito po pwede maging batayan na sabihin ko, paniwala ko, hindi ako mahal ng Diyos. Amen? Dahil alam ko, ano man ang mangyari, mahal ako ng Diyos. At yung mangyayari sa aking buhay, meron siya magandang dahilan bakit ito pinahintulutan. Ano pa mga kapatid, mga magulang? Yung pakiramdam na hindi mo na mahalang yung asawa. Hindi mo na mahalang yung pamilya. Sabi ng banal na kasulatan, hindi yan totoo because love is more than a feelings. Ang pag-ibig ay higit pa sa pakiramdam. Alam mo na mahal mo ang iyong asawa, maramdam mo man ito o hindi, mahalin mo ang iyong asawa sapagkat yun ang katotohanan. No, totoo nga naman, mga kapatid. Parang napakababaw naman. Kung pakiramdam lang ang pagmamahal para sa iyo. Ano po mga kapatid at mga magulang, dito makikita natin na hanggat suot mo yung belt of truth, alam mo yung totoo, kahit anong tactics na pakiramdam, feelings, emotion na ibigay sa iyo ni Satanas, ano po, hindi ka basta-basta malinin lang because of the belt of truth. Alam mo kung ano yung sinasabi ng banal na kasulatan. Ito na pong gagawin ng righteousness. Mga kapatid, this is our application. Tumuloy ka sa paglilingkod, maniwala kung mahal ka ng Diyos. Ano pa? Mahalin mo ang iyong asawa. At pagka ginawa mo yun, mga kapatid, mga magulang, sinunod mo yung katotohanan na sinasabi ng banal na kasulatan. Tatanggalin ng Diyos yung masamang feelings sa iyo at ibabalik na yung dating saya sa paglilingkod sa Kanya. Yung dating pagkainlove mo sa Diyos. Ano po? Babalik yun at yung dating pagmamahal mo sa iyong pamilya, sa iyong asawa, sa iyong minamahal. Babalik yan dahil po sa dalawang maluti ng Panginoon. Mga kapatid at mga magulang, dito po makikita natin ano po, sa ating pong pag-aaral. Na ang Kristiyanong alam ang katotohanan because of the belt of truth. At nais niyang isa pamuhay ito. Ano po, mga kapatid, mga magulang, walang bagay na pwede magwasan. Ang isang Kristiyanong alam ang katotohanan because of the belt of truth, at itinumit niya yung buhay niya para ito ay sundin, mamuhay sa katuwiran ng Diyos because of the breastplate of righteousness. Walang magagawa si Satanas laban sa kanya. Dalawang baluti pa lang po mga kapatid. Meron pa kayo limang pag-aaral. Pero dito sa dalawang baluti nito, makikita na natin. Kapag suot mo talaga itong dalawang baluti nito, wala talagang magagawa. Wala talagang magagawa masama. Ano po, itong si Satanas sa buhay mo, mga kapatid at mga magulang. Sa ating pong pagtatapos, mga kapatid, lagi natin tatandaan, ang pagiging batuid sa harapan ng Diyos, it doesn't mean you are perfect. Maaari tayo magkakasala, kakamali. Pero wala naman perfecto, walang perfecto. Pero ang righteousness, mga kapatid, mga magulang, hindi nagpapatuloy sa pagkakasala. Pag tayo nagkasala, tinatanggal natin ang gawin ko, hindi mo agad ang araw-araw sa ating buhay. Kaya sa ating buhay, kung nakita natin yung ating sarili, Lord, meron akong kasalanan ngayon, na alam ko matagal na ito tinatago ko ito patagal na sa buhay ko ito. Itong kasalanan na ito nagiging kung ito isa ka na sa akin para maangkin niya ako.
Sabi ng Panginoon, anak, suot mo yung breastplate of righteousness at tanggalin mo yung mga kasalanan niya, mga kapatid at mga magulang. Kaya sa ating pagtatapos, commit your life to live for righteousness. Para kung manatili itong breastplate of righteousness sa ating buhay, isa pamuhay natin kung ano, kung bagay na binigay sa atin ng Panginoon. Isa pamuhay natin kung sino ba tayo talaga sa harapan. Mga kapatid, mga magulang, pinagpala tayo ng ating Panginoon. God bless po sa atin. Nasa dako na po tayo ng pakikipagkaisa sa dulang ng ating Panginoon. Bago po natin ito gawin, pakinggan po natin ang sinasabi mula sa Juan Kapitulo 6, talatang 31 hanggang 35. Ganito ang ating mapapakinggan. Ito ang paalala ng ating Panginoon patungkol sa kanyang banal na dulang. Nagsikain ng aming mga magulang ng mga nasa ilang, gaya ng nasusulat, tinapay na galing sa langit, ang kanila'y kanyang ipinakain. Sinabi nga sa kanila ni Jesus, katotohanan sinasabi ko sa inyo, hindi si Moises ang nagbigay sa inyo ng tinapay na galing sa langit, kundi ang aking Ama ang nagbibigay sa inyo ng tunay na tinapay na galing sa langit. Sapagkat ang tinapay ng Diyos ay iyong bumubang mula sa langit at nagbibigay buhay sa sanglibutan. Sa kaniya nga'y kanilang sinabi, Panginoon, bigyan mo kaming palagi ng tinapay na ito. Sa kanila'y sinabi ni Jesus, ako ang tinapay ng kabuhayan. Ang lumalapit sa akin ay hindi magugutom, at ang sumasampalataya sa akin kailan may hindi mauuhaw. Pagpalain nawa tayo ng Panginoon sa pagkabasa at pagkarinig ng kanyang mga salita. Tayo po ay manalangin. Patuloy ka naming pinupuri at pinapasalamatan, Panginoon, sa oras na ito, sa muling pagkakataon na pinagkaloob mo sa bawat isa, upang kami, Panginoon, ay magpuri, sumamba sa iyo sa Espiritu at sa katotohanan. Salamat, Panginoon, sa pribilehiyo na pinagkaloob mo sa bawat isa. Salamat din, Panginoon, sa mga salita na iyong binigay, Panginoon, sa umagang ito. Patuloy na nagbibigay, Panginoon, sa amin ng patuloy na pananampalataya, pagtitiwala, Panginoon, sa iyo. Nagbibigay, Panginoon, sa amin ng lakas ng loob upang kami ay marap, Panginoon, sa pandemic na aming nararanasan. Dinadalangin namin, Panginoon, na kami ay patuloy mo samahan at alalayan sa araw-araw naming pamumuhay. Patuloy mo kami, Panginoon, na ilayo sa anumang mga tukso, sa anumang mga pahamakan, Panginoon. Sa oras na ito, muli naming aalahanin ang dakilang kamatayan mo at pagkabuhay na paguli, Panginoon, sa pamamagitan ng aming pagpaputol-putol ng tinapay at ng saro upang alalahanin, Panginoon, ang iyong paghihirap doon sa bundok ng Kalbaryo upang kami, Panginoon, ay magkaroon ng kapatawaran, Panginoon, sa aming mga kasalanan. Sa oras na ito, Panginoon, ay hinihiling namin, Panginoon, na kami ay iyong patawarin sa aming mga kasalanan na nagagawa sa iyo sa araw-araw naming buhay. Narito ang tinapay at ang saro, simbolo, Panginoon, ng iyong banal na katawan at dugo, na siyang nabayubay at umagos, Panginoon, doon sa krus. Hinihiling namin, Panginoon, na ito ay iyong pagpalain bago namin tanggapin. Hinihiling din namin, Panginoon, na rawa ay huwag maging hatol ito, Panginoon, sa bawat isa. Bagkus ito, Panginoon, ay maging isang pagpapala. Ito, Panginoon, ang aming samo at dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen.
po sa ating pagbibigay, pakinggan po natin ang sinasabi sa mga Kawikaan chapter 3 verses 9 to 10. Ito po ang sinasabi. Parangalin mo ang Panginoon ng iyong tinatangkilik at ng mga unang bunga ng lahat mong ani. Sa gayoy mapupuno ang iyong mga kamalig ng sagana at ang iyong mga alilisan ay aapawan ng bagong alak. Pagpalain po ang pagkarinig at pagkabasa ng kanyang banal na salita. Tayo po'y sandaling yumuko at manalangin. O dakilang Diyos na tunay na mahabagin sa lahat, maraming salamat po Panginoon sa biyaya at patuloy na pag-iingat mo sa bawat isa sa amin. At sa oras at araw na ito Panginoon, na muli mo kami tinipon, bagamat sa aming mga sariling tahanan Panginoon, ay sama-sama kami Panginoon na sumasamba sa iyo sa Espiritu at katotohanan. Pagpalain niyo po Panginoon ang mga taong patuloy mong ginagamit mula sa pinakamatanda hanggang pinakabata Panginoon sa mga pananambahang gaya nito Panginoon. Gayon din po Panginoon sa taong itinatayo ninyo sa aming harapan na nagiging daluyan Panginoon ng iyong mga banal na salita. Patuloy mo po silang ingatan at patuloy niyo po siyang pagpalain Panginoon, pati Panginoon ang kanyang buong sambahayan. Gayon din po Panginoon, patuloy po kaming nananalangin Panginoon sa aming mga kapatid at sa bawat pamilya na bumubuo ng iglesia nito. Patuloy mo po silang ingatan at patuloy mo po silang pagpalain Panginoon. Sa aming pagbibigay Panginoon, narito po Panginoon ang mga ikaputhandog na buhat Panginoon sa aming mga ikinakaya. Patuloy niyo po Panginoon pagpalain ng mga bagay na ito upang patuloy naming magamit Panginoon sa ikasisigla at ikatatagumpay ng gawain sa dakong ito Panginoon. Gayon din Panginoon sa nalalapit na proyekto ng Iglesia Panginoon sa pagpapatayo namin Panginoon ng aming pastoral house. Alam namin Panginoon ang lahat ng kakulangan Panginoon. Ikaw Panginoon na magpupuno sapagkat sapat Panginoon ang biyaya mo sa bawat isa sa amin. Alam namin hindi mo kami pagkukulangin sapagkat ikaw lamang Panginoon at sa iyo lamang kami patuloy na umaasa at patuloy na nananampalataya sa iyong banal na presensya. Ito po Panginoon ang aming sinasama dinadalangin sa matamis sa pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. The splendor of the King, clothed in majesty. Let all the earth rejoice, all the earth rejoice. He wraps himself in light, and darkness tries to hide. It trembles at his voice, trembles at his voice. How great is our God? Sing with me, how great is our God? And all will see how great is our God.
time is in His hands, beginning and the end, beginning and the end. May God and tree one, Father, Spirit, and Son, Lion and the Lamb, Lion and the Lamb. How great is our God? Sing with me, how great is our God? And all will see how great is our God. How great is our God? Sing with me, how great is our God? And all will see how great is our God. Name above all names, worthy of all praise. My heart will sing how great is our God. Name above all names, worthy of all praise. My heart will sing how great is our God. How great is our God? Sing with me, how great is our God? And all will see how great is our God. How great is our God? Sing with me, how great is our God? And all will see how great is our God. Tayo po ay sama-samang dumulog sa ating Panginoon para sa panghuling panalangin sa gawain natin sa umagang ito. Tayo po ay manalangin. Panginoon namin Diyos, salamat po sa iyong paggabay sa bawat isa sa amin. Salamat sa araw na ito. Salamat sa bawat isa na nakasama namin sa gawain ito upang purihin ka at sambahin sa pamamagitan ng mga papuring awitin, sa pakikinig ng iyong mga salita, sa bawat bahagi ng gawain ito. Salamat din Ama sa bawat ginagamit mong mga kapatid namin upang ang gawain ito ay maging maayos at matagumpay. Panginoon, salamat sa bawat araw, sa bawat gabi na lumilipas, na pagising namin nandyan ka palagi at hindi mo kami pinababayaan. Lakip sa aming dalangin ang mga kapatid naming may kaarawan sa buwang ito. Patuloy mo silang ingatan. Salamat sa pag-iingat sa kanilang buhay mula pa nang sila'y isilang. Dalangin namin Panginoon na patuloy mo po silang ingatan at pagpalain. Ganon din Panginoon ang mag-asawang pinagbuklod mo sa buwang ito. Pagpalain mo po sila at pangunahan mo po ang kanilang pagsasama. Puspusin mo po ng iyong pag-ibig ang kanilang pamilya. Panginoon, patuloy po kaming dumadalangin na maging ligtas ang bawat tao sa sakit na hanggang sa ngayon ay wala pang tamang gamot. Bigyan mo po ng tamang pangunawa ang mga tao upang makaiwas sa lumalalang sakit na ito. Ganon din Panginoon, ang mga tagapanguna ng bansang ito, patuloy mo po silang ingatan at pagkalooban ng katatagan. Salamat po Panginoon. Alam po namin
malalampasan namin ito, sapagkat ikaw po ang makapangyarihan at sa iyo kami nagtitiwala. Salamat Ama sa umagang ito na muli ay pinangunahan mo kami sa gawain na ito. Pagpalain mo po kami sa mga susunod pa namin gagawin, Panginoon. Sa bawat araw na tumadaan, alam namin, Panginoon, nandiyan ka, hindi mo kami pinababayaan. Salamat ng marami, Panginoon, sa bawat tinatanggap namin sa araw-araw. Ito po ang aming hiling, dalangin, sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Tanggapin po natin ang pagpapala mula sa ating Panginoon. Puspusin nawa kayo ng Diyos na siyang bukal ng pag-asa, at nawa ay pagkalooban niya kayo ng kagalakan at kapayapaan sa pamamagitan ng inyong pananampalataya, upang mag-umapaw ang inyong pag-asa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu Santo. Sumainyo nawa ang Diyos na siyang pinagmumulan ng kapayapaan. Amen.